Ngayon, ang ano dyan, habang nandiyan kayo, waiting sa death row, yun, parusa. Ninisip ko ano bang ganda parusa Ilagay sa langgam, palakarin sa nagbabaga na apoy, o kaya lagyan ng asin, talupan yung paa ninyo, lagyan ng patakan ng asin, o kalamansi, palakarin sa mainit na semento o sa yero, yung bilad na bilad ba, tapos palalakarin kayo doon. Lapnos yung balat nyo doon Buhusan kayo ng mainit na mantika. Mucha, hanip yun. Yung kumukulo, lapnos yung buhok mo doon. Tuklap yung buhok mo doon. O hindi kaya, papilahin yung tao sa'yo, 1,000,000, isang karayong. Tigi-tigi isang karayong bawat isa. Tusukin mo. Gusto nyo, mag-live kayo. Ganyan. Selfie! Tusukin mo ng karayong. 1,000,000 Pilipino, 1,000,000. Grabe, painful yun. Painful yun. Sakit nun. Karayong. Tusok-tusukin kahit saan parte ng katawan. Hubad na naka parang yung sa French na may kahoy, may plank, nakalagay yung ulo, kamay, ganun. Hubo. Tusukin ka sa ari mo, tusukin ka sa boobs mo, o sa parting maselan. You deserve it. You deserve it. Mga putragis kayo. I will not stop my countrymen na nang gagawin yon. Gusto ko pa nga gawin nila yun Bakit? Para ilabas nila yung galit nila. Ipakita nila yung galit nila para hindi na kayo pamarisan ng mga magiging future generations. It's a statement. And we do it publicly. Pumunta doon. Kaya langgay-langgay, mga bus. Galing probinsya. Libre. Pupunta ng Manila para sa Luneta. Mga estudyante, field trip. Ma'am, teacher, ba't ginagawa yun? How cruel. Na talaga yan. Mga ganyan, pinapatay nga dapat yan So, pagdusahan ninyo. Ano pa ba magandang parusa? Gusto niyo yung death row, patungan ng lata, lata, di ba? Nakadipang ganyan, may lata. Wag kang gagalaw! Tapos yung mga reservists natin, para makatikim din ang kung paano pumatay, preparin, apuntin. May tatargetin na lata dito, titignan kung proficient sa baril ba. Mga reservists ba? Bang! Tinamahan yung tenga. Ang layo naman. Lata, taas ng tenga. Layo naman. Itaas mo ng konti. Kasi kaliwa mo. Tinamahan yung kaliwang tenga. Bang! Kaliwa naman. Parehong lapnos na ito. Buo pa yung lata. Toka. Ang daming Gusto niyo gawin natin parang meron tayong ruleta, no? Spin a win, no? Para nag-iisip yung politiko. Pucha. Magtatawag kayo sa Diyos, Sana hindi kayo matapat dun sa kumukulong mantika, o dun sa langgam, o doon sa bubuyog, no? Nakundong kayo sa kwarto, o dun sa tatalupan yung paa ninyo, tatanggalin lahat ng kuko nyo. Tangin nyo. Hanip yun. Tatanggalin yung mga ngipin ninyo. Cruel, no? Now, naisip nyo ba nung kayo magnakaw ng bilyon-bilyon, tangina ninyo, na may mamamatay na Pilipino? Naisip nyo ba yung ninakaw, kinuha ninyo yung putragis na PhilHealth na pera? Maraming Pilipino malalagay sa peligro. Naisip nyo ba yon? Yung mga gamot na putang, anak ng tokwa kayo. Availability ng gamot, wala. Nagreklamo yung mga ospital, wala. And here we are, griping, galit na galit. Yung iba, wala nang pag-asa. You translate, mga kababayan, yung inyong galit into conviction. You translate it into conviction. Mas mahalaga muna. Because if you have the conviction, you have action. Malinaw ang dapat ninyong gawin. Huwag kayong aasa kahit kanino. It is your conviction na you have to do something about it. Multiply that to sa family mo, sa kapitbahay mo, kababayan mo, kaklasmate mo, kaibigan mo, neighborhood mo.
itong barangay mo, you translate it into action, then we have a better Philippines. That's the solution. Huwag kayo nga asar, tatayo si ganito, tatayo si ganon, tatayo. Pagka hindi tumayo, wala na, surrender na. Kung di tumayo sila Bonifacio nun, paano? Sila Ginaldo, paano? Inalay nila yung buhay nila. Hindi tayo masashort sa mga Pilipino na matitino na iaalay yung buhay nila. Marami. Ang problema, kayo eh. Panay kay turo eh. Turo, sir, ganyan, sir, ganun. Isipin nyo na muna, what is your responsibility? Individual responsibility. What is your conviction? Do you do something about it? O hahayaan nyo lang? Yuyuko na lang kayo. Wala tayong magagawa eh. Then you deserve this country. You deserve a failed country, a failed state, a narco state, a communist state. Kaya nangyari ito, we allowed all of it. Our ancestors allowed some of it. And along the line, when we got our independence, we have been so complacent. We deserve this country because we do not even know our power as a people. You do not know the Constitution. And now that they are bastardizing the Constitution, they are bending the Constitution, we allow it. And we submit to this foolishness, to this stupidity. Magagago yan, hinala lang natin yung mga ungas na yan eh. Tataas na sweldo eh. Tapos ngayon nakikita natin ganyan, we do something about it. Kasi sa bahay ninyo, pagka merong mali, nagagalit kayo. Yung anak ninyo sumagot, magagalit kayo. Yung asawa mo magkabit, magagalit ka. Yung house helper mo, nagnakaw, magagalit ka. Tanghaling gumising, nauna ka pa, magalit ka. Pero yung tapang ninyo, bilang amo sa bahay ninyo, hindi nyo tinatranslate sa ibang bagay. Pagdating ng pinag-uusapan ng bansa, wala kayong pake. Then you deserve this country. You deserve. Ang unfair lang doon, tanong nyo sa sarili nyo, do the future generations of Filipinos deserve what you will be leaving behind? Deserve ba nila ang iwanan natin ng Pilipinas na ganito? Hindi, di ba? Di pa sila pinapanganak na nakabaon sila sa utang. Di ba mas maganda na ayusin natin to bago tayo mamatay? Wala nang utang. Do you know how much we're paying in debt service? 2 trillion a year. 1 trillion sa interest. 1 trillion sa principal. Eh utang pa ng utang yung mga utang na mga yan. Sipin nyo 2 trillion. If we will pay 3 trillion, 2 trillion sa debt service in 10 years, tapos na. How we're gonna do it? But wouldn't it be better that we do something about it? Naiwanan natin yung bansa na walang kautang-utang. At hindi na kinakailang umutang kasi ang bawat Pilipino mayaman. Walang umiiyak. Masaya lahat. They deserve that. Hindi yung ganito. Hindi pa sinisilang, baon na sa utang, baon sa problema. Putang ina, hindi pa sinisilang, binabahana. Mga animal tong mga politiko natin eh. Tarantadon tong mga to. Pati yung mga implementor, tangina ninyo lahat, gago kayo. I know that not all the IAP and the PNP and NBI are corrupted. No. I believe that there are people in the armed forces and the PNP and the Coast Guard, pati yung NBI, who are not corrupted, who share the sentiments that we have. But kayo mismo, you translate your anger, your frustration to conviction. Be passionate about it. Putay na, bakit natin papayagan yung ganito? Iilan lang yan nandyan eh, na mga gago eh, mga pumaldo eh. Tapos hinahayaan natin, tatakutin tayo ng mga animal na yan. Sila dapat ang matakot sa atin. Sila dapat.
Hindi yung tayo takot na takot. Hindi ako takot. Kayo ang takot na takot. Ha? No formal training. Kayo, walang formal training. Hindi na kailangan kayo maging ano. Conviction. Ano yung tamang gawin? Para saan yung gagawin ko? Translated to action. Nagpunit ng sedula. May naniwala sa kanya, may sumunod. Punit sila. The birth of the revolution. At kayong mga nasa gobyerno, nikayat ko kayo, the only way out here is not the way you're doing it. Panay kasinungalingan, panay kawalangyaan. Huwag nyo kaming budulin. Huwag nyo kaming tarantaduhin. You have failed us. You have betrayed public trust. And we're coming for you. Huwag nyo kaming takutin. Kayo matakot sa amin. We are coming for you. We will see to it that you will be accountable sa lahat. At ang iniisip namin mga parusa, dami. Mag-comment kayo mga kababayan kung ano gusto nyo parusa. 1 million na tusok ng karayom. Puta, sakit no, no? Tapos lagyan nyo na sili ha, yung mga karayom na ganyan. Papipilahin natin sa luneta. Mga vlogger, vlog nyo. Ha? Ang daming content yan. Vlog nyo. Animal yan. Ano, ruthless ako? Putang ina ninyo. Bago nyo sabihin ruthless ako, sipin nyo yung mga pinagagawa ng mga gago na yan. Ilang Pilipino namatay dahil sa baha. Hindi naman dapat ninanakaw yung pera eh. Tang ina. So what kung ruthless ako? May dahilan. Matakot kayo sa taong bayan. Ginalit nyo kami ng gusto eh. We will come for you. We will make a stand. We will enforce what is right. You are not right. Alam nyo, nagnakaw kayo eh. Ayaw nyo ngayon pahuli. Ayaw nyo maging accountable. Kaya binabaluktot nyo yung batas eh. We will come for you. And we will make sure you will suffer. 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 Kaya nga, pag kayo nahuli namin, pagka nahuli namin kayo, putang ina, 1 milyong karayom. Yun ang isang husga. Ano pa lang yun? Kumbaga sa ano, hindi pa main course yun. No? Appetizer. Sipin nyo, 1 milyong karayom. Saksakin sa inyo, tanginan nyo, publicly. Kahit lagyan pa natin ng dextrose to keep them alive. I just want you to experience the pain. Because while you're experiencing the pain every second, every minute, every hour, every day of your miserable lives, after that turnaround, gusto ko isipin ninyo yung ginawa niyong pagnanakaw. Billion. Sa totoo nga piso kada kada peso, isang karayom eh. Kung billion nyo, 1 billion pa nga dapat eh. Maranasan ninyo may mga namatay na Pilipino, may mga umiyak na Pilipino, tangina ninyo. Tangina ninyo. And every government employee, every government official, elected or appointed, magtino na kayo. Because I'm coming for you. Putang ina ninyo. I'm coming for you. Walang may lakas ang loob. Ha? Lahat kaming Pilipino, lalakas ang loob. Virus ako eh. Virus ako. Kakahawa ako eh. Putang ina ninyo. Tingnan niyo ginawa niyo sa Senado. Binaboy ninyo. Saan ka nakakita? Hindi papasukin si Amy at si Robin. Ha? Tatakutin ninyo sila Villanueva. Ginawa ninyong Judas. Villanueva. Escudero. Pare ko naman nirespeto yun eh. Putang ina. Ginawa ninyong mga animal. Hated ngayon sila. Si Subiri. Mataas ang paniniwala ko kay Subiri. Puta ginawa ninyong ano rin. Ha? Si JBR. Si ano yan? JBR ito. Tantado kayo. Hanip kayo. Tangina ninyo mga demonyo kayo. Binago nyo yung tao. Binaboy ninyo yung tao. Binaboy nyo yung institusyon. Binaboy nyo mga Pilipino. Tapos ang lalakasan loob ninyo na kayo pa yung namamayagpag dyan. Tangina nyo. We're coming for you. Mga animal kayo. I am coming for you. Tangina ninyo. Kung kayo'y matapang, humarap kayo. Tangina nyo. You die for your cause. Pero kung kayo natatakot, I suggest, umalis na kayo. Lumipat kayo. Pagka nahabol namin kayo, because we will shut down the airports. Tangina ninyo. We will shut them all down. Yun ang una kong ano sa AFP tsaka sa PNP. Shut them all down. Walang ano.
at sa lahat ng tao, authorize kayo, deputize kayo, hulihin lahat ng kriminal na yan. Hulihin. Pero wag niyong papatayin. Okay lang bambuhin nyo. Wag niyong papatayin. Wag niyong basagin yung ano. Pamagayin nyo lang yung bunganga, okay lang. Tapos dalhin nyo sa pinakamalapit na presinto, ang PNP, ang sa akin, receive ninyo, papirmahan ninyo. Receive. Tapos padala nyo kagad sa Munti. Muntinlupa, Bantag, come on down. Doon ka na muna. Doon ka na muna. Until we find a person who will replace you. Or appoint someone else. Pero pag kami, habang wala, you continue your work there. Putangin ng mga taon to. And then, tanggalin mo na rin yung ano doon, yung droga. Tanggalin mo yung droga. Kung ganun ang thinking ko, ganun din dapat ang thinking nyo. Diba? That's the Ranger way. Yung 7 nga, babangga sa 100 eh. 200 eh. Uuwi na, umiiyak pa yung kalaban eh. Ang Ranger pa, may medalya. So, tingnan natin. Rangers will lead the way. All the way, you follow. Kaya nga ang command, you follow me. You follow me. Let's see. Ang kailangan ko, matatapang na Pilipino. Desidido, pero sumusunod. Ayoko ng Pilipinong matapang, pero nagtatapang-tapangan, tapos manggugulo lang. Because ako mismo ang babaril sa inyo. Ako mismo ang babaril sa inyo pagka nakita kong wala kayo sa hulog. Huwag tayong aasa. Kay Inday, sa Senator, bonus na lang yan. Sa mga general, huwag tayong aasa. Okay, aasa sa akin? No. Aasa kayo sa inyong sarili. Bawat isa sa atin, individual responsibility. That is key. Now, I want you na isipin, ano ba tama't mali? Alam naman natin tama't mali. Mga magugurang naman tayo na eh. And then, think, how can I make a difference? How can I make a difference? On my own. Hindi ko na kailangan asahan yung iba. My own individual responsibility, my own personal opinion, my own moral conviction. Putang ina, tatayuan ko to. Tatayo ako. Bakit? Ginagawa ko to para sa pamilya ko. Sige, bonus na yung buhay ko. Tangina ninyo, walang ya kayo. Ginago nyo kami. Pero kung ako, madadamayan ako ng kapwa Pilipino ko, na ganun din ang iniisip, lahat tayo ganun iniisip, hindi tayo umasa kahit kanino. Umasa tayo sa sarili natin. Hindi tayo mabibigo. Kung gusto nyo umasa, umasa kayo sa langit. Pero kung kayo aasa sa akin, bonus na lang, nandyan ako. Bonus na lang, nagsasalita ako ngayon. At ginigising ko kayo. Each Filipino na matitino should have a strong moral conviction that you will stand up for this country, not thinking of the whole Filipino 120 million, no. You're only thinking of your own family. The future of your family. The future generations of your family. Because by thinking so, lahat tayo, we are uniting already. Hindi nyo namamalayan. So, pagkahudyat, kita-kita tayo. Di ba? Pagka kinakailangan, then, that's the time. You put your foot down. Saan ba kayo? Sa taong bayan? Kami. Sa very Filipino people? O doon kayo sa mga tukmoy na yan? Ito, puting ribbon, dala namin. Baon namin. Susot nyo, hindi. Para alam namin, kakampi kayo.